Ang bawat patak ng ulan sa yero nilang bubong ay parang kabog sa dibdib ni Liwayway. Malakas, walang tigil, at tila nagbabanta. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yari sa yantok. Ang tanging liwanag niya ay mula sa isang maliit na bumbilyang nakabitin sa kisame, na paminsan-minsan ay kumukurap-kurap, tila pagod na ring magbigay ng ilaw. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang polong kupas na, ang paborito ng kanyang kinikilalang ama-amahan. Tinatahi niya ang punit sa may kilikili nito, ang kanyang mga daliri sanay na sa pagtahi ng mga butas, sa damit, sa bubong, at maging sa sarili niyang puso. Huwag po sana siyang umuwi ng lasing. Bulong niya sa hangin, isang panalangin halos gabi-gabi na niyang binibigkas. Ngunit alam niyang bihirang dinggin ang kanyang dasal. Sa probinsya ng Talaulap, ang ulan ay madalas may kasamang unos. At para kay Liwayway, ang unos na yon ay may pangalan, Rico. Maya-maya pa, ang tahol ng mga aso sa labas ang nagsilbing babala. Sinundan iyon ng kalabog ng pinto na tila sinipa para bumukas. At doon, sa ilalim ng baluktot na hamba ng pinto, tumambad ang anino ni Rico. Malapad ang katawan, amoy alak at sugal, at may dalang dilim na mas matindi pa sa gabing nasa labas. Wala ka man lang bang ibubuga na pagkain dyan, babae? Sigaw nito. Ang boses ay paos at puno ng galit. Hindi kumibo si Liwayway. Maingat niyang ibinaba ang tinatahi at dahan-dahang tumayo. Ito ang natutunan niya sa loob ng maraming taon. Huwag kang sasalungat. Huwag kang titingin ng diretso sa mata at gawin mo ang sarili mong halos hindi nakikita. Ngunit ngayong gabi, iba ang kislap sa mga mata ni Rico. Isang kislap ng pagkatalo at desperasyon. Nang wala siyang makitang nakahain sa lamesa, isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Walang silbi! Lahat kayo dito walang silbi! Dumampot siya ng isang baso at ibinato ito sa pader. Nagkapira-piraso ito at napapikit si Liwayway habang ang mga bubog ay tumalsik sa sahig. Alam mo bang naubos ang lahat ng pera ko? Dahil sa iyo to, simula nang dumating ka sa buhay namin, puro kamalasan ang dala mo. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sanay na siya sa mga salitang iyon. Mga salitang parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hindi ko kasalanan. Tangi niyang naisagot. Halos pabulong na lang. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak siya rito. Ang init at sakit ay mabilis na gumapang. Anong sabi mo? Sigaw ni Rico. Hinablot siya sa braso at halos isubsob ang muka sa kanya. Sinasagot mo na ako ngayon? Ha? Amoy na amoy niya ang hininga nitong amoy alak. Nakita niya ang pagkapula ng mga mata nito. Ito na yon, ang puntong kinatatakutan niya gabi-gabi. Nangutang ako ng malaki sa mga Hapon at kung hindi ako makakabayad, ikaw ang ipambabayad ko. Naintindihan mo? Ang salitang Hapon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib niya. May kung anong pamilyar sa salitang iyon. Isang ala-alang hindi niya maabot. Itinulak siya ni Rico ng malakas. Natumba siya sa sahig. Tumama ang kanyang siko sa isang paa ng lamesa. Daing niya sa sakit. Nagdilim ang paningin ni Rico. Itinaas nito ang kamay. Handa nang igawad ang isang mas malakas na dagok. Isang parusang alam ni Liwayway na mag-iiwan ng marka hindi lang sa kanyang muka, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata
Hinahanda ang sarili sa sakit na darating. Ngunit walang dumapo. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa sigawan. Ang tanging naririnig na lang ay ang patak ng ulan. Dahan-dahan, iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Nakatayo sa may pintuan ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng itim, at basang-basa ng ulan. Hindi pamilyar ang muka nito, ngunit ang tindig nito ay nagpapahiwatig ng panganib na higit pa sa kayang ibigay ni Rico. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat na para punuin ang buong bahay ng tensyon. Nakatitig lang ito, ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Diretso kay Rico na ngayon ay natigilan. Ang kamay ay nanatiling nakaangat sa ere. Sino ka? Utal na tanong ni Rico. Ang katapangan ay biglang naglaho na parang bula. Hindi sumagot ang estranghero. Sa isang iglap, kumilos ito. Napakabilis. Isang hakbang pasulong. Isang pag-ikot para iwasan ang suntok ni Rico na ngayon lang natauhan. Isang mabilis na siko sa sikmura at isang matunog na bagsak. Si Rico, ang dambuhalang kinatatakutan niya, ay bumagsak sa sahig na parang isang sakong walang laman, namimilipit sa sakit at hirap huminga. Napatitig si Liwayway sa lalaking ngayon ay nakatayo sa ibabaw ni Rico. Walang bakas ng pagod, walang kahit anong emosyon sa muka. Dahan-dahan, ibinaling nito ang tingin sa kanya. Sa isang saglit sa ilalim ng kumukurap na ilaw, nakita niya ang mga mata nito. Madilim, malalim, ngunit may kung anong kislap doon na hindi niya mawari. Hindi awa, hindi galit. Isang bagay na mas komplikado. Lumuhod ang lalaki sa tabi ni Rico, na ngayon ay umuungol na lang. Inilapit nito ang kanyang bibig sa taingan ng sugarol. Narinig ni Liwayway ang isang bulong, malinaw sa kabila ng ulan. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ishikawa Hajime sends his regards. Ang pangalang iyon, Ishikawa Hajime. Para siyang tinamaan ng kidlat. Biglang may sumiklab sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal nang natabunan. Isang imahe ng kanyang ina, si Althea, na umiiyak habang yakap-yakap siya noong bata pa siya. Paulit-ulit na ibinubulong ang pangalang iyon sa gitna ng mga hikbi. Isang pangalang konektado sa sakit, sa pangungulila, at sa isang ama na hindi niya kailanman nakilala. Nakatitig siya sa estranghero. Ang kanyang puso ay tumitibok, hindi na lang sa takot, kundi sa pagkabigla at sa libu-libong tanong na biglang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang lalaking ito? At bakit dala-dala niya ang pangalan ng multo mula sa pinakamatagal ng tinatagong kahapon ni Liwayway? Ang isang gabi ng lagim ay nag-iwan ng isang pangalang umuukil-kil sa isipan ni Liwayway, Ishikawa Hajime. Isang pangalang dala ng isang estranghero, isang pangalang nagbukas ng sugat ng nakaraan. Ngayon, sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan kagabi. Wala na ang ulan. Ang tanging natira ay ang putik sa labas at ang lamig sa loob ng bahay. Wala si Rico. Wala rin ang kanyang tia Lorna. Marahil ay hinahanap ang lalaking bigla na lang naglaho matapos iwanan ang gulo. Tumayo si Liwayway at humarap sa basag na salamin na nakasabit sa dingding na yari sa amakan.
Sinuri niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may mga matang pagod na sa pag-iyak at isang namumulang marka sa pisngi. Ang tatak ng karahasang tinitiis niya. Ngunit sa ilalim ng pamumula, may bago siyang nakita sa kanyang mga mata. Isang kislap. Hindi pa ito katapangan, ngunit isa na itong pagtanggi na magpatalo. Hindi na pwede. Bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Ang pangalang Ishikawa Hajime ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang koneksyon nito sa kanya. Ngunit alam niyang konektado ito sa lalaking dumating kagabi. Ang lalaking iyon, si Dalisay, ay kumakatawan sa isang mundong mapanganib. Isang mundong may utang na kailangang bayaran. Ngunit ang mundong iyon din ang nag-iisang nag-alok sa kanya ng pagtakas. Kahit sa isang gabi lang ang pagtakas. Iyon ang salitang biglang nagkaroon ng bigat at kahulugan. Habang nag-iisip siya kung paano at saan magsisimula, isang anino ang dumaan sa kanilang bintana. Isang batang lalaki, marahil ay mga 10 taong gulang, ang huminto sa tapat ng kanilang pinto. May pag-aalinlangan sa mukha nito. Para daw po sa inyo, sabi ng bata. Iniabot ang isang puting sobre na walang pangalan. Walang anumang marka. Hindi na nito hinintay ang kanyang sagot at mabilis na tumakbo palayo, tila takot na makita. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang sobre. Sino ang magpapadala sa kanya ng sulat? Isang banta mula sa mga pinagkakautangan ni Rico? O isang bagay na mas malala pa? Pumasok siya sa loob at maingat na sinira ang selyo. Sa loob, 2 bagay ang laman nito. Una, isang plane ticket, papuntang Tokyo, Japan. Nakapangalan sa kanya, Liwayway Di Makulangan. Ang lipad ay bukas na ng umaga. Pangalawa, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Iilang salita lamang ang nakasulat sa malinis na pagkakasulat. An opportunity for a new dawn. Be at the airport. Isang pagkakataon para sa isang bagong bukang liwayway. Ang mga salita ay tila isang mapait na biro. Ginagamit ang kahulugan ng kanyang pangalan laban sa madilim niyang sitwasyon. Walang duda kung kanino ito galing. Ang estrangherong nagligtas sa kanya. Ang taong ipinadala ni Ishikawa Hajime. Napaupo siya. Ito na ba iyon ang sagot sa kanyang panalangin? Ngunit ang sagot na ito ay nakabalot sa panganib. Ang pagpunta sa Japan ay nangangahulugang pagpasok sa mundo ng mga taong kayang magpabagsak kay Rico sa isang iglap lang. Ngunit ang pananatili rito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Mabagal, masakit, at araw-araw. Saan ka pupunta? Isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid, si Tia Lorna. Ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa tiket na hawak niya. Aalis ka? Tatakasan mo kami? Patuloy nito, dahan-dahang lumalapit na parang isang ahas. Akala mo ba ganun lang kadali iyon? Sa oras na umalis ka, sino ang magbabayad ng mga utang ng tatay-tatayan mo? Sino ang mag-aalaga sa akin? Hindi sumagot si Liwayway. Nagpatuloy lang siya sa pagtitiklop ng kanyang iilang damit at inilagay sa isang lumang bag. Ganyan ka ba talaga? Hinablot ni Lorna ang braso niya. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Katulad na katulad ka ng ina mo. Isang makasariling babae na ang tanging inisip ay ang sarili niyang kaligayahan. Iniwan niya tayo para sa isang hapon at ngayon, tatakas ka rin. Ang pagbanggit sa kanyang ina
ay nagpatigil kay Liwayway. Hinarap niya ang kanyang tiyahin. Wala kayong alam tungkol sa kanya, mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ah, wala akong alam? Tumawa si Lorna ng mapakla. Ako ang kapatid niya. Alam ko ang lahat. At alam ko rin ang kapalaran ng mga babaeng tulad ninyo. Hinding-hindi ka makakatakas sa kung sino ka. Kahit saang lupalop ka pa magpunta, dala-dala mo ang malas na yan. Binitawan siya ni Lorna at itinulak. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating. Babalik ka rin dito, luluhod, dahil ang mundo sa labas ay mas malupit pa kaysa sa akin. Ang mga salita ni Lorna ay parang mga tinik, ngunit sa halip na saktan siya, mas lalo lang nitong pinatibay ang kanyang desisyon. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Sa paliparan, ang ingay ng mga tao at ang anunsyo ng mga lipad ay nakalulula. Bawat mukha ay estranghero. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Tama ba itong ginagawa niya? Paano kung isa itong patibong? Paano kung tama si Tia Lorna? Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag. Nakapila na siya para sa check-in. Gusto niyang tumakbo, pabalik. Ngunit babalik saan? Sa isang bahay na walang pagmamahal? Sa isang kinabukasang walang pag-asa? Ilang sandali bago siya humakbang pasulong, inilibot niya ang kanyang paningin sa huling pagkakataon. At doon, sa di kalayuan, malapit sa isang poste, nakita niya siya. Ang lalaking mula kagabi. Si Dalisay. Nakatayo lang ito. Hindi nakatingin sa kanya ng diretso. Ngunit alam niyang binabantayan siya nito. Nakasuot ito ng simpleng itim na jacket. Ngunit hindi nito maitago ang aura ng kapangyarihan at panganib. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Sa segundong iyon, wala siyang nakitang ngiti o anumang emosyon. Ngunit nakita niya ang isang bahagyang pagtango. Isang napakaliit na galaw ng ulo, ngunit para kay Liwayway, iyon na ang pinakamalinaw na mensahe. Isang kumpirmasyon, isang pahintulot. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Iniabot ang kanyang tiket. Habang umaangat ang eroplano, dinungaw ni Liwayway ang bintana. Ang probinsya ng Talaulap, ang kulungang naging mundo niya sa loob ng maraming taon, ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging isa na lang tuldok. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalayaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa ugong ng makina ng eroplano, isang alaalang matagal nang nakabaon ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanyang kamusmusan. Isang malabong imahe ng isang lalaking Hapon. Ang mukha nito ay hindi niya maaninag, ngunit ang boses nito ay malinaw. Kinakantahan siya nito ng isang oyayi sa wikang hindi niya maintindihan. Isang awit na puno ng pagmamahal at kalungkutan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Papunta siya sa isang lugar na hindi niya kilala, sa mga taong hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan. Ngunit sa puso niya, alam niyang papunta siya sa lugar kung saan maaring naghihintay ang mga sagot sa lahat ng kanyang tanong. Iniwan ni Liwayway ang isang pamilyar na bangungot para harapin ang isang hindi kilalang mundo. Dala ang isang tiket at isang pangalang bumabagabag sa kanyang isipan. Lumipad siya patungo sa lupain ng pagsikat ng araw. Ngunit sa likod ng ganda at kaayusan,
Ano nga bang mga lihim ang naghihintay na mabuksan? Ang lamig ng hangin sa Tokyo ang unang sumalubong kay Liwayway paglabas niya ng eroplano. Ibang-iba ito sa maalinsangang hangin ng probinsya na kinalakihan niya. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis ngunit may disiplina. Ang paligid ay malinis at tahimik, para siyang napunta sa ibang planeta. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Walang imik na pinagbuksan siya ng pinto ng isang lalaking nakasutana. Sa loob, naroon si Dalisay, nakaupo sa tabi ng driver. Ang muka ay seryoso pa rin tulad ng dati, walang bati, walang paliwanag. Tanging isang tango lang ang ibinigay nito sa kanya. Habang binabaybay nila ang malawak na kalsada ng Tokyo, hindi maalis ni Liwayway ang tingin sa labas ng bintana. Ang mga nagtataasang gusali, ang makukulay na ilaw, ang mga taong tila may sariling mundo. Napakaliit niya. Isang butil ng alikabok mula sa isang malayong probinsya, napadpad sa gitna ng isang modernong syudad. Matapos ang halos isang oras na biyahe, lumiko ang sasakyan sa isang mas tahimik na lugar. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga tradisyonal na bahay na napapalibutan ng matataas na pader na bato. Huminto sila sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa kahoy. Bumukas ito ng walang ingay, tila may sariling buhay. Pagpasok nila, isang paraiso ang tumambad kay Liwayway. Isang malawak na hardin na may maliliit na tulay. Isang lawa na puno ng mga isdang koi at mga puno ng maple na nagsisimula ng mamula. Sa gitna ng lahat ng ito ay isang malaking bahay. Isang mansyon na yari sa kahoy, may mga sliding door na papel at may bubong na tila alon. Ang katahimikan ay dinuduyan lamang ng tunog ng tubig na dumadaloy mula sa isang kawayan. "Nandito na tayo," sabi ni Dalisay. Ang una niyang mga salita mula pa kanina. Bumaba si Liwayway, ang kanyang mga paa ay tila natatakot na dumapo sa pinonggraba ng daanan. Ang ganda ng lugar ay nakamamangha, ngunit may kasama itong bigat. Isang pakiramdam na ang bawat sulok ay may nakatagong mata. Ang bawat anino ay may itinatagong kwento. Ito ang tahanan ni Ishikawa Hajime. Isang matandang babae na nakasuot ng kimono ang sumalubong sa kanila. Magalang na yumuko. Dinala sila nito sa loob, kung saan ang sahig na kahoy ay makintab na parang salamin at ang amoy ng lumang kahoy at tsaa ay nanunuot sa hangin. "Naghihintay siya," sabi ng matanda kay Dalisay. Iniwan si Liwayway sa isang silid na ang sahig ay natatakpan ng tatami mat. Sa gitna, nakaupo ang isang lalaki sa estilong seisa. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa hardin. Siya na marahil iyon. Si Ishikawa Hajime. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi ito ang inaasahan ni Liwayway na itsura ng isang kinatatakutang yakuza boss. Oo, may aura ito ng kapangyarihan at hindi maikakailang panganib. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Isang kalungkutang tila pasan na niya sa loob ng napakaraming taon. "Maupo ka, Hija," sabi nito sa malumanay na boses. Ang Tagalog nito ay may halong puntong Hapon, ngunit malinaw. Sumunod si Liwayway, naupo sa tapat niya. Pinapanatili ang distansya.
Pinagmasdan siya nito ng matagal. Tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang muka. Ako si Ishikawa Hajime, pagpapakilala nito. Marahil ay marami kang katanungan. Hindi nakasagot si Liwayway. Ang pangalang iyon na narinig niya mula kay Dalisay at sa mga bulong ng kanyang ina noon ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Nagbuntong hininga si Hajime. Ikaw ay mananatili dito. Magtatrabaho ka bilang isang tagapangalaga ng bahay. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Tagapangalaga ng bahay? Naglakbay siya mula Pilipinas para doon? Ramdam niyang may mas malalim na dahilan. Kumusta? Kumusta ang iyong ina? Tanong ni Hajime. At sa unang pagkakataon, narinig ni Liwayway ang panginginig sa boses nito. Si Althea. Maayos ba siya? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Liwayway. Paano niya nakilala si Althea? Wala na po siya, sagot ni Liwayway. Ang boses ay mahina. Matagal na po siyang pumanaw. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ni Liwayway ang sakit na dumaan sa mga mata ni Hajime. Tumingin ito papalayo, patungo sa hardin, tila may inaalalang isang malayong kahapon. Paglabas niya ng silid, naghihintay si Dalisay. Ito ang mga patakaran, sabi nito sa malamig na tono. Manatili ka sa silangang bahagi ng mansyon. Huwag kang magtatanong at higit sa lahat huwag kang ungkan. Samang siya, huwag kang pupunta sa kanlurang bahagi, lalo na sa kwarto ni Oyakata. Anito, tumutukoy kay Hajime. Tumangulang si Liwayway. Habang tinuturo ni Dalisay ang kanyang magiging silid, napansin niyang kahit saan siya magpunta, palaging nasa paligid lang ito. Isang aninong tahimik na nagmamasid. Tinitiyak na hindi siya maliligaw o marahil tinitiyak na hindi siya makakatuklas ng bagay na hindi niya dapat malaman. Kinabukasan, bilang kanyang unang gawain, inutusan siyang maglinis ng silid-aklatan ni Hajime. Ito ay isang malaking silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang mesa, may napansin siyang isang nakadisplay na picture frame. Ngunit nakataob ito. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan niya itong itinaas. Pinunasan ang alikabok at dahan-dahan itinihaya. Ang kanyang hininga ay napigil. Sa litrato, may isang lalaking Hapon noong kabataan nito. Walang duda na si Hajime iyon. Ngunit ang katabi nito, ang babaeng nakangiti ng napakatamis habang nakaakbay sa kanya, para siyang nakatingin sa salamin. Ang babae sa litrato ay kamukhang-kamukha niya. Mula sa hugis ng muka, sa mga mata, hanggang sa ngiti. At sa leeg ng babae, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas. Isang silver na kwintas na may pendant na hugis, cherry blossom. Napaatras si Liwayway. Napakapit siya sa sarili niyang leeg. Sa ilalim ng kanyang damit, nakatago ang nag-iisang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Isang kwintas na hindi niya inaalis kahit kailan. Isang kwintas na hugis cherry blossom. Sa likod ng bawat tahimik na anino ay isang pusong may sariling sigaw. Sa likod ng bawat malamig na tingin ay mga alaalang hindi mabura. Ngayon, pakinggan natin ang kwento mula sa mga mata ng tagabantay. Ang lalaking nabubuhay sa ngalan ng katapatan, ngunit ngayon ay unti-unting sinusubok ng isang damdaming
hindi niya dapat maramdaman. Ang tunog ng dalawang kawayang espada na nag-uumpugan ang tanging ingay sa loob ng dojo. Pawis, hininga, at ang sigaw ng kaluluwa sa bawat pagtama. Para kay Dalisay, dito niya itinatapon ang lahat ng emosyong hindi niya pwedeng ipakita sa labas. Ang pag-aalala, ang pagkalito, ang pag-aalinlangan. Hawak niya ang shinay ng buong diin. Bawat hampas niya sa kanyang kaharap na kasamahan ay may bigat. Ngunit ang kalaban niya ngayon ay hindi ang taong nasa harap niya, kundi ang mga anino sa loob ng kanyang isipan. Ang anino ng isang dalagang nagngangalang Liwayway. Isang mabilis na pag-atake, isang perpektong pag-ilag, at isang malinis na tama sa ulo ng kalaban. Tapos ang laban. Yumuko siya. Nagbigay galang, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Naglakad siya patungo sa gilid. Pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Naalala niya ang araw na ipinangako niya ang kanyang buhay kay Ishikawa Hajime. 12 taong gulang pa lamang siya noon. Nakatayo sa gitna ng dugo at gulo. Ang kanyang mga magulang, ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Hajime, ay isinakripisyo ang kanilang mga sarili para salagin ang mga bala na para dapat sa kanilang pinuno. Naaalala pa niya ang init ng kamay ni Hajime sa kanyang balikat. Mula ngayon, ako na ang iyong pamilya, sabi nito sa kanya. Mula noon, ang buhay ni Dalisay ay umikot na lang sa pagbabayad ng utang na yon. Utang na hindi kayang bayaran ng pera, kundi ng habambuhay na katapatan. Kaya't nang utusan siya ni Hajime na hanapin ang nawawalang anak nito, ginawa niya ang lahat. At nang matagpuan niya si Liwayway, sugatan, takot, at nasa ilalim ng kamay ng isang halimaw, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Proteksyon. Isang matinding pagnanais na protektahan ang dalaga, hindi lang dahil iyon ang utos, kundi dahil may nakita siya sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-asa sa kabila ng lahat ng sakit. Lumabas siya ng dojo at nagtungo sa hardin. Mula sa likod ng isang puno ng sakura, natanaw niya si Liwayway. Nakaupo ito sa isang batong bangko malapit sa lawa, tahimik na pinapanood ang mga isdang koi. Nakita niya ang lungkot sa mukha nito, ang pagkalito. Nakita niya rin ang tibay. Para itong isang kawayan. Yumuyuko sa hangin, ngunit hindi nababali. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang utusan ni Hajime. Isa lang siyang lalaking pinagmamasdan ang isang babaeng unti-unti niyang hinahangaan. Dalisay. Ang boses ni Hajime ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Yumuko siya ng bahagya nang lumapit ito. Nag-aalala ako para sa kanya, sabi ni Hajime. Ang tingin ay nakatuon din kay Liwayway. Ang mga tanong sa kanyang mga mata. Hindi magtatagal at hahanapin niya ang mga sagot. At natatakot akong ang mga sagot na iyon ang lalo pang maglagay sa kanya sa panganib. Hindi ko po siya pababayaan o yakata, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay matatag. Alam ko, sabi ni Hajime. Ngunit ang pagbabantay sa kanya ay hindi sapat. Kailangan mong siguraduhin na ang nakaraan ay mananatiling nakabaon. Ang katotohanan ay isang espadang may 2 talim, Dalisay. Maaari itong magpalaya, ngunit maaari rin itong pumatay. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Dalisay. Ang tungkulin niya ay hindi lang protektahan si Liwayway sa pisikal na panganib, kundi pati na rin sa katotohanang maaaring sumira sa kanya. Kinagabihan, habang nag-iikot siya sa mansyon,
Naabutan niya si Liwayway malapit sa silid-aklatan. Halatang may hinahanap ito o may binabalikan. Gabi na, bawal kang magpagalagala, sabi niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Liwayway, ngunit sa halip na matakot, nakita ni Dalisay ang determinasyon sa mga mata nito. Yung babae sa litrato, diretsahan niyang tanong, sino siya? Natigilan si Dalisay. Ito na nga ba ang sinasabi ni Hajime? Larawan lang yon. Huwag mong lagyan ng kahulugan. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Kamukha ko siya. Giit ni Liwayway. Humakbang palapit. At ang kwintas niya, katulad ng sa akin. May karapatan akong malaman. Ang bawat salita ni Liwayway ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang sakit sa likod ng tapang nito. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ipaliwanag na ang babae sa litrato ay ang ina nito at ang lalaking amo niya ay ang ama nito. Ngunit naaalala niya ang utos, ang kanyang katapatan. Ang karapatan mo ay manatili sa silid mo at gawin ang trabaho mo. Mariin niyang sabi, ang pag-usisa ay isang bisyo na maaaring magdulot sa'yo ng kapahamakan dito. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Liwayway. Nasaktan ito sa kanyang mga salita. Tumalikod ito at naglakad paalis ng walang imik. Bawat hakbang nito palayo ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ni Dalisay. Pinili niya ang katapatan sa kanyang amo, ngunit sa proseso, niloko niya ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kontak sa Pilipinas. May balita ba? Tanong niya. Oo, sagot ng nasa kabilang linya. Si Rico at ang kapatid ng babae, si Lorna, nagsimula ng magtanong-tanong tungkol kay Liwayway. Mukhang kinakabahan sila. May mga naririnig akong usapan na may binabalak silang gawin. Isang bagay na malaki, isang bagay na mapanganib. Napakuyom ang kamao ni Dalisay. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na nanatiling tahimik. Unti-unti na silang gumagapang palapit. At si Liwayway ang nasa gitna ng lahat. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng silid, kung saan natutulog si Liwayway. Hindi na ito simpleng utos. Personal na ito. Hindi niya hahayaang masaktan muli ang dalaga. Haharapin niya ang anumang panganib, kahit na mga hulugan iyon ng pagsuway sa mga utos na ipinangako niyang susundin habang buhay. May mga lihim na kapag nabuksan ay nagiging lunas. Ngunit mayroon ding mga lihim na sa sandaling malantad ay nagiging lason. Nakahanda na si Liwayway na hanapin ang katotohanan. Pero nakahanda rin ba siyang tanggapin ang bigat na kaakibat nito? Ilang araw na ang lumipas, ngunit ang imahe sa litrato at ang misteryo ng kwintas ay hindi maalis sa isipan ni Liwayway. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin sa mansyon na parang isang makina, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga sagot ni Dalisay ay hindi sapat. Ang mga pader ng mansyon ay tila lalong kumikitid sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit ano paman ang kahinatnan nito. Isang hapon, habang naghahain ng tsaa, nakita niyang muli si Hajime sa parehong silid. Nakaupo at nakatanaw sa hardin. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas ng loob na naipon niya sa buong buhay niya at pumasok sa silid. Inilapag niya ang tsaa.
Ngunit sa halip na umalis, nanatili siyang nakatayo. May problema ba, Hija? Tanong ni Hajime. Hindi lumilingon. Hinawakan ni Liwayway ang kwintas sa ilalim ng kanyang damit at inilabas ito. Kasabay nito, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang litratong palihim niyang itinago mula sa silid-aklatan. Inilapag niya ang dalawa sa maliit na mesa sa harap ni Hajime. Kailangan ko pong malaman, sabi niya. Ang boses ay matatag, kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Sino po ang babaeng ito? At bakit ang kwintas na suot niya ay kapareho ng kwintas na iniwan sa akin ng aking ina? Dahan-dahang lumingon si Hajime. Nakita niya ang litrato at pagkatapos ay ang kwintas. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang matagal ng pangungulila. Para siyang nakakita ng multo. Tinitigan siya ni Hajime, hindi bilang isang amo sa isang katulong, kundi bilang isang taong nakatingin sa isang salamin ng nakaraan. Nagbuntong hininga ito, isang tunog na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maupo ka, Liwayway. Sumunod siya, ang puso niya ay kumakarera. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Maraming taon na ang nakalilipas, simula ni Hajime. Ang boses ay mahina at puno ng emosyon. Bago ko pa man taglayin ang pangalang ito, bago pa man ako malunod sa mundong ito, isa lamang akong binatang naghahanap ng kalayaan. At natagpuan ko ang kalayaang iyon sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas. Ang probinsya ng Talaulap. Napatingin sa kanya si Liwayway. At doon ko nakilala ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Isang babaeng may ngiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na gabi. Isang babaeng nagngangalang Althea. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig. Minahal ko siya, Liwayway. Minahal ko ang iyong ina nang higit pa sa aking buhay. Pagpapatuloy ni Hajime. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagplano kaming magpakasal, bumuo ng pamilya, malayo sa gulo ng buhay ko dito sa Japan. Ngunit, may mga taong hindi gusto ang aming pag-iibigan. Nga. Ang pamilya niya, lalo na ang kapatid niyang si Lorna, ay tutol sa akin. Sinabi niya na isa akong masamang impluensya, nasasaktan ko lang si Althea. Ngunit ang totoo, may iba siyang motibo. Nakinig lang si Liwayway. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Isang araw, kinailangan kong bumalik dito sa Japan para sa isang importanteng bagay. Ipinangako ko kay Althea na babalik ako. Ngunit habang narito ako, nakatanggap ako ng mga sulat mula kay Lorna. Mga sulat na nagsasabing nakahanap na raw ng iba si Althea. Na sumama na raw siya sa ibang lalaki. At pagkatapos, ang huling balita. Huminto si Hajime, hirap nang magsalita. Isang balita na nagsasabing, namatay si Althea. Namatay siya kasama ang dinadala niyang anak sa isang aksidente sa bus. Isang hikbi ang kumawala kay Hajime. Ang makapangyarihang pinuno ng Yakuza ay umiiyak ngayon sa harap niya na parang isang batang nawalan. Naniwala ako. Sa loob ng 20 taon, naniwala akong wala na kayo. Dinala ko ang sakit na iyon araw-araw. Araw-araw, sinisisi ko ang aking sarili. Itinuro niya ang litrato. Ang babaeng iyan ay ang iyong ina. Ang lalaking kasama niya, ako iyon. At ikaw, Liwayway. Ikaw ang batang pinaniwalaan kong nawala magpakailanman. Ikaw ang anak ko. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Anak, siya ang anak nito. Ang lahat ng taon ng pagdurusa, pag-aabuso,
at pangungulila. Lahat ay dahil sa isang kasinungalingan. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Isang bagyo ng emosyon ang nagwawala sa kanyang dibdib. Galit, lungkot, pagkaunawa. Bakit? Bakit ngayon lang? Tanong niya. Ang luha ay nagsimula nang bumagsak sa kanyang mga mata. Bakit hindi niyo kami hinanap? Hinayaan niyo akong lumaki sa impyerno. Hinayaan niyong saktan ako ng mga taong pumatay sa kaluluwa ng nanay ko. Ang kanyang sigaw ay puno ng sakit ng isang batang inabandona. Patawarin mo ako, sabi lang ni Hajime. Ang boses ay basag. Naniwala ako sa kanilang kasinungalingan. Hindi na kaya ni Liwayway. Masyadong masakit. Masyadong mabigat. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng mansyon, hanggang sa marating niya ang hardin. Doon sa ilalim ng isang puno ng maple, bumuhos ang lahat ng kanyang iyak. Napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa amang ngayon niya lang nakilala. At umiyak siya para sa batang si Liwayway na hindi man lang naranasang magkaroon ng isang buong pamilya. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niyang may aninong tumigil sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Walang nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, isang puting panyo ang iniabot sa harap niya. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakatayo roon si Dalisay. Ang kanyang mukha ay blanko pa rin, ngunit ang mga mata nito may lungkot at pag-aalala na nakalarawan doon. Sa unang pagkakataon, sinira nito ang pader sa pagitan nila. I am sorry, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Ang katotohanan ay isang gamot na kung minsan ay mapait lunukin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang pait ay unti-unting nagiging simula ng paghilom. Sa isang hardin ng katahimikan sa Japan, nagsisimulang buuin ni Liwayway ang mga piraso ng kanyang basag na kahapon. Ngunit may mga sigaw mula sa Pilipinas na hindi pa tapos at malapit ng marinig. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Si Liwayway ay hindi na isang utusan, ngunit hindi pa rin niya ganap na nararamdaman na siya ay anak. Isang kakaibang espasyo sa pagitan ng pagiging estranghero at pagiging pamilya. Ang mansyon na dati isang misteryosong lugar, ngayon ay unti-unti nang nagiging isang tahanang puno ng mga multo ng nakaraan. Sinusubukan ni Hajime. Sa mga paraang alam niya, sinusubukan niyang maging isang ama. May mga umagang aabutan niya ito sa hardin. Nag-aalok ng tsaa. May mga hapong tatanungin siya nito tungkol sa mga bagay na gusto niya. Mga pangarap na hindi niya kailanman naisip na posible. Ang mga pag-uusap nila ay hindi madali. Puno ito ng mga awkward na katahimikan. Mga salitang hindi masabi. At 20 taon ng pagkawalay na nakaharang sa pagitan nila. Ngunit sa bawat pagsubok, nararamdaman ni Liwayway ang pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang ama ang lalim ng pagsisisi at ang tindi ng pagmamahal na tagal na nitong kinimkim. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng lawa ng koi, tinanong siya ni Hajime, "Ano ang unang bagay na gusto mong gawin kapag handa ka na?" Nag-isip si Liwayway. Sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili niyang mangarap.
Gusto ko pong makita ang dagat sa Japan. Mahina niyang sagot. Sabi nila, iba daw ang kulay nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hajime. Kung gayon, pupunta tayo sa dagat. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Dalisay. May kung anong kapanatagan siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang dalawa na unti-unting nagkakalapit. Ngunit sa likod ng kapanatagang iyon, mayroon pa ring pagbabantay. Alam niyang ang katahimikang ito ay isang basong babasagin. At nang hapong iyon, nabasag nga ito. Isa sa mga katulong ang pumasok sa sala kung saan sila nagkakape. May dalang isang maliit na kahon. Isang simpleng brown na kahon na walang anumang marka kung kanino galing. May nagpadala po o yakata, sabi ng katulong. Iniwan lang sa labas ng gate. Kinuha ito ni Hajime. Ang kanyang muka ay nagtatanong. Pinunit niya ang balot. Sa loob, wala itong sulat. Isang itim na USB flash drive lang ang laman. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Isang senyales ng panganib. "I-play mo," utos ni Hajime kay Dalisay. Isinaksak ni Dalisay ang drive sa isang laptop na nasa mesa. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mabigat. Si Liwayway, na nakaupo sa tabi ng kanyang ama, ay nakaramdam ng biglaang panlalamig. Isang video file ang lumabas sa screen. Nang iklik ito ni Dalisay, isang malabong imahe ang lumitaw. Tila kuha ito mula sa isang lumang telepono, sa isang madilim na silid. Sa simula, wala silang maaninag kundi mga anino. Ngunit maya-maya, isang figura ang gumalaw, isang babae. Nakaupo ito sa sahig, sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili niyang mga tuhod. Payat na payat ito, ang buhok ay magulo, at ang suot na damit ay marumi at luma. Hindi maaninag ang mukha nito, ngunit may isang bagay sa kilos nito na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Liwayway. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Ang ilaw mula sa maliit na bintana ay tumama sa kanyang mukha. Ang laptop ay halos malaglag mula sa kamay ni Dalisay. Si Hajime ay napatayo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Tila nakakita ng isang bagay na imposible. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Liwayway. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng pagkabigla, pangingilabot, at isang emosyong hindi niya akalaing mararamdaman pa niya ulit. Pag-asa. Ang babae sa video. Payat. Sugatan. Tila wala sa sarili. Ngunit ang muka na iyon, kahit puno ng paghihirap, ay hindi maipagkakaila. Iyon ang muka ng kanyang ina. Iyon si Althea. Hindi maaari. Bulong ni Hajime, napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatitig sa screen na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Buhay siya, sabi ni Liwayway. Ang mga salita ay nanginginig. Tumayo siya at lumapit sa laptop, idinikit ang kanyang daliri sa screen na para bang mahahawakan niya ang imahe. Buhay ang nanay ko. Sa video, ang babaeng si Althea ay tila may sinasabi, ngunit walang tunog. Tanging ang paggalaw ng kanyang mga labi. Tumingin siya sa kamera. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang buhay, na parang matagal nang nawala sa sariling isipan. Ngunit sa isang saglit, sa isang iglap, kumislap ito.
Isang kislap ng pagkilala, ng takot, bago ito muling namatay. Halos mapaluhod si Hajime sa sahig. Ang bigat ng 20 taong kasinungalingan ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Hindi lang pala siya nawalan ng anak. Ipinagkait din sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. At sa lahat ng panahong iyon, habang siya ay nagluluksa, si Althea ay nagdurusa. Ngunit si Liwayway, sa kabila ng pangingilabot, ay nakaramdam ng isang bagong apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Ang pag-asa. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon kasama ng alaala ng kanyang ina. Buhay siya. At kung buhay siya, mayroon pa siyang maililigtas. Nagtapos ang video. At sa huling segundo, isang itim na screen ang lumitaw na may mga puting letrang nakatype sa simpleng paraan. Isang mensahe, isang banta, isang patibong. She is waiting for you. Come back alone. Ang you ay malinaw na tumutukoy kay Liwayway. Ito ay isang mensahe mula kina Rico at Lorna. Isang ganting salakay, nalaman nilang nasa poder na siya ni Hajime. At ngayon, ginagamit nila ang pinakamalaking kahinaan nilang dalawa laban sa kanila. Mga demonyo sila, sabi ni Dalisay sa nanggigigil na boses. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit si Liwayway ay hindi na nakakaramdam ng takot. Ang takot na minsan ay bumalot sa buo niyang pagkatao ay napalitan na ng nag-aapoy na galit. Hinarap niya ang kanyang ama, ang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Hajime. Kailangan po nating bumalik, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kailangan po nating siyang kunin. Ang katahimikang minsan ay naging kanlungan sa mansyon na iyon ay tuluyan ng nabasag. Napalitan ito ng sigaw ng isang nakaraang hindi pa pala tapos. Isang sigaw mula sa Pilipinas. Isang sigaw para sa katarungan. At isang sigaw ng isang inang naghihintay na iligtas. Ang pag-asa ay isa ng apoy. Ang katahimikan ay napalitan na ng plano. Sa isang mansyon sa Japan, ang isang pamilyang winasak ng kasinungalingan ay naghahanda na para sa isang mapanganib na pagbabalik. Hindi na ito kwento ng paghahanap, kundi isang misyon ng pagliligtas. Sa isang iglap, ang tahimik na mansyon ni Ishikawa Hajime ay naging isang war room. Ang amoy ng tsaa ay napalitan ng amoy ng kaba. Wala ng oras para sa pagluluksa o pagsisisi. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ito ang mundong ginagalawan ni Dalisay. Isang mundong humihingi ng agarang aksyon. Sa malaking mesa sa gitna ng silid-aklatan, nakalatag ang mga mapa ng probinsya ng Talaulap. May mga satellite image, mga financial record ni Rico, at mga litrato ng mga taong posibleng kasabwat nito. Si Hajime, na kanina lang ay isang amang nagdadalamhati, ay isa na namang Oyakata. Isang pinunong malamig, kalkulado, at nakamamatay ang determinasyon. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Utos ni Hajime sa kanyang mga tauhan sa telepono. Bawat taong kausapin nila. Bawat sentimong gastusin nila. Hanapin ninyo kung saan nila itinatago si Althea. Pinagmamasdan ni Dalisay ang lahat. Siya ang itinalagang mamuno sa operasyon. Oyakata, base sa video, ang lugar ay luma at tila abandonado. Malamang isa itong bodega
o lumang pabrika sa labas ng bayan, malayo sa mga mata ng tao. Itinuro niya ang isang lugar sa mapa. Dito sa lugar na ito, maraming mga pag-aaring nakapangalan sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Rico. Dito tayo magsisimulang maghanap. Habang abala sila sa paglalatag ng mga posibleng hakbang, marahan na bumukas ang sliding door. Pumasok si Liwayway. Ang babaeng dati ay takot kahit sa sarili niyang anino. Ngayon ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sasama ako!" deklara niya. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang pahayag. "Hindi maaari!" Mabilis na sagot ni Hajime. Ang boses ng isang ama ay nanaig sa pagiging pinuno. "Masyadong mapanganib. Hindi kita maaaring isugal." "Hindi niyo ako isinusugal," giit ni Liwayway. Lumapit siya sa mesa. "Ako ang kailangan nyo. Ako ang pain. Alam nating lahat na ako ang dahilan kung bakit sila gumawa ng ganitong hakbang. Ako ang gusto nilang bumalik. Kung wala ako, maaaring itago nila ulit si nanay. O mas malala pa." May punto siya. Isang lohikang masakit, ngunit totoo. Tumingin si Hajime kay Dalisay. Humihingi ng opinyon. Ito ang desisyong pinakamabigat para kay Dalisay. Ang utos ng kanyang puso ay protektahan si Liwayway at ilayo sa panganib. Ngunit ang utos ng kanyang isip, ng kanyang pagiging strategist, ay nagsasabing tama ang dalaga. "Tama po siya, Oyakata," sabi ni Dalisay. Sinalubong ang tingin ng kanyang amo. "Ang presensya niya ang magiging susi. Magagamit natin iyon para mapalabas sila sa kanilang longga, ngunit sa isang kondisyon." Tumingin siya kay Liwayway. "Susunod ka sa bawat sasabihin ko. Walang pero-pero." Isang tango lang mula kay Liwayway ang sagot. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, bago ang kanilang nakatakdang pag-alis, dinala ni Dalisay si Liwayway sa dojo. "Hindi ka pwedeng pumunta doon nang walang kalaban-laban," sabi niya. Tinuruan niya ito ng ilang simpleng paraan para makawala sa pagkakahawak at kung paano gamitin ang bigat ng kalaban laban dito. Habang itinutuwid niya ang postura nito, hinawakan niya ang braso nito. Naramdaman niya ang panginginig nito, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dojo, ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. "Ganito," bulong niya, habang ginagabayan ang kamay nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng buhok nito. Sa isang saglit, nakalimutan niyang isa siyang mandirigma at isa siyang tagaprotekta. Naramdaman niyang isa lang siyang lalaking gustong alisin ang lahat ng sakit sa mundo para sa babaeng nasa harap niya. "Kaya ko ba to?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa sarili. Binitawan siya ni Dalisay at tinitigan ito ng diretso sa mata. "Kaya mo," sabi niya ng may diin. "Ang takot nandyan lang yan. Pero hindi ka na nito kontrolado. Mas malakas ka na kaysa sa takot mo, Liwayway." Bago sila umalis, inilapit niya ang sarili dito. "Ipinapangako ko," sabi niya sa seryosong boses na sila lang ang nakakarinig. "Babalik tayong kasama siya. Hindi kita pababayaan." Kinaumagahan, isang tawag ang dumating. Ang kanilang mga tauhan sa Pilipinas ay may natukoy na. Isang abandonadong bodega ng bigas sa pinakaliblib na bahagi ng Talaulap. Nakarehistro ito sa isang pekeng korporasyon na ang tanging koneksyon ay si Rico.
At nitong mga nakaraang araw, may nakikitang aktibidad sa lugar. Kahit dapat ay wala. Iyon na yon. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sumakay sila sa isang private jet. Si Hajime, si Liwayway, si Dalisay, at isang maliit na grupo ng mga pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Ang biyahe ay tahimik at puno ng tensyon. Pinagmasdan ni Dalisay si Liwayway na nakatingin sa labas ng bintana sa mga ulap. Wala na ang babaeng takot na una niyang nakita sa paliparan. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng papunta sa digmaan. Ngunit sa ilalim ng katapangang iyon, alam niyang nandoon pa rin ang takot. Iniwan niya ang kanyang kinauupuan at lumapit dito. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi niya. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. "Handa ka na ba?" tanong niya. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa halip na sagutin ang tanong, iba ang sinabi nito. "Salamat, Dalisay." Nagulat siya sa sinabi nito. "Para saan?" "Para sa lahat," sabi ni Liwayway. Isang maliit at matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Noong gabing iyon sa bahay, iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon, tutulungan mo akong iligtas ang buhay ng nanay ko. Utang ko sa iyo ang lahat." Tinitigan ni Dalisay ang mga mata nito. Doon, sa gitna ng panganib na kanilang susuungin, nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa kaysa sa utang na loob. Nakita niya ang tiwala, isang tiwalang ibinibigay sa kanya ng buong buo. "Hindi mo utang sa akin ang anuman," sagot niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. "Tungkulin ko ito." Ngunit higit pa sa tungkulin, gusto niyang idagdag, "Ito na rin ang pinili ko." Nang magsimulang bumaba ang eroplano, ang pamilyar na tanawin ng luntiang probinsya ng Pilipinas ang sumalubong sa kanila. Para kay Liwayway, ito ang lugar ng kanyang bangungot. Ngunit ngayon, babalikan niya ito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagligtas. Paglapag nila, ang lahat ay handa na. Isang van na walang marka at mga sasakyang naghihintay. Gabi na. Ang dilim ang magiging kakampi nila. Habang papalapit sila sa abandonadong bodega, ang bawat isa ay tahimik, ang isip ay nakatuon sa misyon. Tumingin si Liwayway kay Dalisay, na ngayon ay nagbibigay na ng mga huling instruksyon sa mga kasama. Nakita niya itong muli, hindi na bilang isang nakakatakot na estranghero, kundi bilang isang anghel na tagabantay. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kabila ng panganib na naghihintay, nakaramdam siya ng kapayapaan. Dahil alam niyang kasama niya ito. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang gabi ay saksi sa maraming kataksilan. Ngunit ang gabi ring ito ang magiging saksi sa pagbangon ng katarungan. Sa isang abandonadong bodega sa puso ng talaulap, ang nakaraan at kasalukuyan ay magbabanggaan. At sa gitna ng lahat, isang dalaga ang haharap sa mga demonyong sumira sa kanyang buhay, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Ang hangin sa labas ng bodega ay mabigat at may amoy ng kalawang at nabubulok na dayami. Nakaupo si Liwayway sa loob ng van. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tapos na ang panahon ng panginginig.
Sa kanyang earpiece, narinig niya ang mahinang senyas mula kay Dalisay. Nasa posisyon na kami. Sa bilangko, liwayway. Nakita niya ang mga anino ng mga tauhan ni Dalisay. Gumagalaw ng mabilis at tahimik sa dilim na parang mga multo. Isa-isang nawala ang mga bantay sa labas ng walang ingay. Napakabilis, napakalinis. Ngayon na, bulong ni Dalisay sa linya. Huminga ng malalim si Liwayway. Ito na. Binuksan niya ang pinto ng van at bumaba. Ang kanyang bawat hakbang sa matigas na lupa patungo sa malaking pintuan ng bodega ay tila tumatagal ng 1 oras. Siya lang ang nakikita. Siya ang pain. Itinulak niya ang malaking pinto. Isang nakangingilong tunog ng kinakalawang na metal ang pumunit sa katahimikan. Sa loob, isang bombilya lang ang nagbibigay liwanag, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. Nandito na ako! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa loob ng malawak na espasyo. Gaya ng gusto ninyo, bumalik akong mag-isa. Mula sa likod ng mga nakatambak na sako, 2 figura ang lumabas. Ang isa ay si Rico. Mayabang ang tindig, ngunit may takot sa mga mata. Ang isa pa ay ang kanyang tiya Lorna. Ang mukha ay isang maskara ng galit at tagumpay. Aba, ang matapang na pamangkin ko, nagbalik na, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo siguro prinsesa ka na sa Japan, ano? Akala mo nakatakas ka na? Nasaan si nanay? Diretsahang tanong ni Liwayway. Hindi pinapansin ang mga panunuya nito. Ang nanay mo? Tumawa si Rico. Nagpapahinga. Isang napakahabang pahinga. Bakit niyo ginawa to? Tanong ni Liwayway. Ang tingin ay nakatuon kay Lorna. Kapatid mo siya. Bakit? Ang tawa ni Lorna ay biglang naputol. Ang kanyang mukha ay nabalot ng inggit at puot na naipon sa loob ng maraming taon. Bakit? Dahil palagi na lang siya. Si Althea na maganda. Si Althea na mabait. Si Althea na minahal ni Hajime. Lumapit ito. Ang bawat salita ay parang dura. Minahal ko si Hajime. Ako dapat ang pinakasalan niya. Hindi ang kapatid kong walang ginawa, kundi ang kinin ang lahat. Kaya kinuha ko ang dapat ay sa akin. Kinuha ko ang buhay niya. Hindi mo kinuha ang buhay niya, matigas na sabi ni Liwayway. Sinira mo. Sinira mo ang buhay niya. Ang buhay ko at ang buhay ng sarili mo dahil sa inggit. Sa sandaling iyon, ang senyas ay ibinigay. Mula sa mga anino sa itaas, bumaba ang mga tauhan ni Dalisay. Mula sa mga gilid, sumulpot ang iba pa. Ang gulat sa mukha ni Rico at Lorna ay hindi mababayaran. Sa isang iglap, ang bodega ay naging isang larangan ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinututukan ni Liwayway, si Dalisay. Kumilos ito na parang kidlat. Pinatumba ang 2 bantay ni Rico bago pa man sila makabunot ng armas. Liwayway, kukunin mo na siya. Sigaw ni Dalisay habang nakikipagbuno ito sa iba pa. Tumakbo si Liwayway, sinunod ang plano. Isang maliit na pinto sa likurang bahagi ng bodega. Kinandado. Sinipa ito ng isa sa mga tauhan ni Dalisay at bumukas. Ang amoy sa loob ay masangsang, madilim at kulob. At sa isang sulok, sa isang lumang kutsyon sa sahig, nakita niya ito. Ang kanyang ina. Mas payat, mas matanda, at ang dating kislap sa mga mata ay wala na.
Napalitan ito ng isang blankong tingin. Nanay, tawag ni Liwayway, lumuluhod sa tabi nito. Nay, si Liwayway po ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Tumingin sa kanya si Althea, ngunit tila tumagos lang ang tingin, na parang isa siyang salamin na walang refleksyon. Ang kanyang isip ay matagal nang binihag ng kalungkutan at marahil ng mga gamot na ibinibigay sa kanya. Niyakap niya ito. Nandito na ako, Nay. Ilalabas kita dito. Sa labas, ang laban ay patapos na. Si Rico, sa kanyang kaduwagan ay sinubukang tumakas ngunit hinarang siya ni Dalisay. Isang mabilis na laban. Isang malinis na pagbagsak. Tapos ang laban ni Rico. Inalalayan ni Liwayway ang kanyang ina palabas. Doon, nakita niya ang eksena. Si Rico ay nakahandusay at nakaposas. At si Lorna, nakatayo, talunan. Ang muka ay puno ng sukdulang galit. Hindi, bulong ni Lorna. Nakatingin kay Althea na parang multo. At pagkatapos ay kay Liwayway. Hindi ka dapat maging masaya. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naging parang sa isang baliw. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan, bumunot ito ng isang maliit na patalim mula sa kanyang baywang. Isang kutsilyong marahil ay laging nakatago. Sa sobrang galit sumugod ito. Hindi kay Althea, kundi diretso kay Liwayway. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Liwayway! Ang sigaw ni Dalisay ay pumuno sa buong bodega. Puno ng takot na ngayon lang narinig ni Liwayway mula dito. Isang matunog na tunog ang umaling-aungaw. Hindi tunog ng nasaksak na laman, kundi tunog ng isang putok. Pagkatapos ng sigwa, dumarating ang kapayapaan. Pagkatapos ng gabi, sisikat ang araw. Ang mga salarin ay nagbabayad na ng kanilang kasalanan. Ngunit ang mga sugat na iniwan nila ay malalim. At sa katahimikan ng isang bagong umaga, nagsisimula ang pinakamahirap na paglalakbay. Ang paghilom. 3 buwan na ang lumipas. Ang gabi ng katotohanan sa bodega ay tila isang malayong bangungot na lang. Si Lorna at Rico ay nasa kulungan na. Nahaharap sa mahabang listahan ng mga kasong kidnapping, attempted murder, at marami pang iba. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi na nakatago sa dilim. Nililitis na sila sa ilalim ng liwanag ng batas. Ngunit para kay Liwayway, ang tunay na paghilom ay hindi nangyayari sa loob ng korte. Nangyayari ito sa isang tahimik na silid sa pinakamagaling na ospital sa Tokyo. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Hawak ang isang libro ng mga kwentong pambata. Binabasahan niya ang kanyang ina. Si Althea ay malinis na ngayon. Ang buhok ay maayos. At ang mga pisngi ay nagsisimula nang magkaroon muli ng kulay. Ngunit ang kanyang mga mata, madalas ay blanko pa rin. Sinabi ng mga doktor na ang trauma at ang mga gamot na ipinainom sa kanya sa loob ng maraming taon ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang isipan. Ang paggaling ay magiging mabagal. Minsan, may mga araw na para siyang multo, nakatingin lang sa kawalan. Ngunit may mga araw din, tulad ngayon, na may kislap. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Basa ni Liwayway. Isinara ang libro. Tumingin sa kanya si Althea. Isang mahabang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan. Itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Liwayway.
Anak ko! Bulong nito. Ang boses ay mahina at garalgal, ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Isang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kamay ng ina. Opo, Nay. Nandito na po ako. Sa may pintuan, tahimik na nanonood si Hajime. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga gawain, dumadalaw siya. Hindi siya masyadong nagsasalita. Nakaupo lang siya sa isang sulok. Pinagmamasdan ang mag-ina. Sa kanyang mga mata, nakikita ni Liwayway ang pinaghalong saya at sakit. Masaya siyang nabawi na niya ang kanyang mag-ina. Ngunit nasasaktan siyang makita ang kalagayan ni Althea. Isang buhay na paalala ng 20 taong nawala sa kanila. Nang hapong iyon, naglakad-lakad sila ni Hajime sa hardin ng ospital. Ang mga puno ng sakura ay nagsisimula ng mamukadkad, hudyat ng tagsibol. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat, Liwayway, sabi ni Hajime. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, lahat ng ito para sa iyo. Umiling si Liwayway. Hindi ko po kailangan yan, Papa. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong Papa. Nakita niya ang gulat at kaligayahan sa mga mata nito. Ang kailangan ko po ay pamilya. At yun po, unti-unti na nating nabubuo. Gusto kong magsimula ng sarili ko. Pagpapatuloy niya. Marahil isang maliit na coffee shop o isang flower shop. Isang bagay na simple. Isang bagay na akin. Tumango si Hajime, puno ng pag-unawa at paghanga. Ang anak niyang lumaki sa hirap ay hindi nasilaw sa yaman. Mas pinili nito ang kapayapaan. Kung ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang hanapin ng mga mata ni Liwayway ang isang pamilyar na anino. Ngunit sa loob ng 3 buwan, bihira na niya itong makita. Si Dalisay, pagkatapos ng gabi sa bodega, bumalik ito sa kanyang dating gawi. Isang anino sa malayo, isang tahimik na tagabantay. Tila mas inilayo pa nito ang sarili. Nasaan po pala si Dalisay? Tanong niya. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Nagbuntong hininga si Hajime. Alam mo ba, Liwayway, kung bakit ganun na lang ang katapatan sa akin ni Dalisay? Umiling siya. Ang mga magulang niya ay namatay para iligtas ako. Kwento ni Hajime. Utang ko sa kanila ang buhay ko. Kaya't itinuring ko siyang parang tunay na anak. Ngunit para sa kanya, isa itong utang na kailangan niyang bayaran habang buhay. Siya ang pinakamagaling kong tauhan. Ngunit dahil sa utang na iyon, hindi niya pinapayagan ang sarili niyang maging masaya. Ang kwentong iyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa pagkatao ni Dalisay. Naunawaan na niya ngayon kung bakit ito ganoon kalamig, ganoong kadikit sa tungkulin. Kinagabihan, bago umuwi, nagpasya si Liwayway na puntahan ang dojo at tama nga siya. Naroon si Dalisay, mag-isang nagsasanay. Ang bawat galaw ay perpekto, ngunit puno ng bigat. Pinanood niya ito sandali bago siya naglakas loob na pumasok. Natigil ito nang makita siya. Liwayway sama. Bati nito. Formal at may distansya. Huwag mo na akong tawaging ganyan, sabi niya. Liwayway na lang. Tumango lang ito. Bukas, uuwi na si nanay sa mansyon, balita niya. Sabi ng mga doktor, mas makakabuti sa kanya kung nasa isang pamilyar na kapaligiran.
Mabuting balita yan, sagot ni Dalisay. Isang mahabang katahimikan. Salamat ulit, Dalisay, sabi ni Liwayway, sa pagligtas sa amin. Tungkulin ko lang yon, sagot nito. Ang palaging sagot. Hindi, sabi ni Liwayway. Yung nangyari sa bodega. Yung pagputok ng baril. Si Papa ang bumaril. Pero ikaw ang humarang sa akin. Kung hindi ka gumalaw, ako sana ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Natapos na ang misyon ko na protektahan ka, Liwayway, sabi ni Dalisay, umiiwas ng tingin. Maayos ka na. Ligtas ka na sa piling ng iyong pamilya. Huminga ito ng malalim at ang mga sumunod na salita nito ay parang yelong tumusok sa puso ni Liwayway. Kaya't magpapaalam na ako. Hihingi ako ng permiso kay Oyakata na ilipat ako sa ibang lugar. Tapos na ang tungkulin ko dito. Parang may kung anong gumuho sa loob ni Liwayway. Aalis siya? Ngayong buo na ang pamilya niya. Ang isang importanteng piyesa naman ang mawawala. Ngayong nagsisimula na siyang umasa, iiwan na siya nito? Ang bawat bukang liwayway ay isang pangako. Isang pangako ng bagong simula, ng bagong pag-asa. Ngunit ang pinakamatamis na pangako sa lahat ay yaong ibinubulong ng dalawang pusong. Sa kabila ng dilim at sakit, ay piniling magmahal ng buong tapat at dalisay. Ang mga salita ni Dalisay ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Tapos na ang tungkulin ko dito. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paalis. Para kay Liwayway, ang bawat hakbang nito palayo ay mas masakit pa ay sa sasampal ni Rico. Mas masakit pa sa mga salita ni Lorna. Dahil ito ay isang pag-iwan na kusa niyang tinatanggap. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Dalisay, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, na dati nanginginig sa takot, ay natutong manahi ng mga sugat. Ang mga paang ito, na dati gustong tumakbo palayo, ay natutong tumayo at harapin ang panganib. Ang buong buhay niya, siya ang laging inililigtas, hinahanap at pinoprotektahan. Ngayon, sa unang pagkakatao, siya naman ang kikilos. Siya ang hahabol. Siya ang pipili sa sarili niyang kaligayahan. Dalisay! Ang tawag niya ay matatag at malinaw. Umaling-aungaw sa tahimik na dojo. Natigil ito sa paglakad, ngunit hindi lumingon. Lumingon ka! Pakiusap ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Hindi sa takot, kundi sa sidhi ng damdamin. Harapin mo ako. Dahan-dahan humarap ito. Ang muka ay blanko pa rin, ngunit ang mga mata ay hindi makapagsinungaling. Nakita niya roon ang sakit. Naglakad si Liwayway palapit. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay sa kanyang desisyon. Huminto siya sa mismong harapan nito. Sapat na ang lapit para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Sabi mo, tapos na ang tungkulin mo, simula niya. Tama ka, tapos na nga. Hindi ko na kailangan ng tagaprotekta. Hindi ko na kailangan ng bodyguard na anino ko sa bawat sandali. Nakita niya ang bahagyang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Na tila kinukumpirma ng mga salita niya ang desisyon nito. Pero, pagpapatuloy niya, kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng isang taong uupo sa tabi ko habang umiinom ng kape sa umaga. Kailangan ko ng isang taong tatawanan ang mga walang kwenta kong biro. Kailangan ko ng isang taong hahawak sa kamay ko kapag nagsisimula na namang manumbalik ang mga anino ng kahapon.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ko na kailangan ang serbisyo mo, Dalisay. Ang kailangan ko ay ikaw. Natigilan si Dalisay. Ang lahat ng depensang itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho sa ilalim ng katapatan sa mga mata ni Liwayway. Hindi mo naiintindihan, sabi nito. Ang boses ay paos. Ang mundo ko, madilim, mapanganib. Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang simpleng buhay na pinapangarap mo. Ang buong buhay ko ay madilim na. Dalisay, sagot ni Liwayway. At sa lahat ng dilim na yon, ikaw ang nagsilbing liwanag. Ikaw ang nagparamdam sa akin na ligtas ako. Ang pinakaligtas na lugar para sa akin ay kung nasaan ka. May utang ako kay Oyakata. Walang utang. Putol ni Liwayway. Ang tunay na pagbabayad sa utang mo sa pamilya ko ay ang hayaan mong maging masaya ang anak niya. At ako, magiging masaya lang ako kung kasama kita. Ang huling salita ay bumulong na lang sa hangin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na kayang pumatay. Ngunit ang kamay ding nag-abot sa kanya ng panyo noong siya'y nasasaktan. Huwag mo akong iwan. Bulong niya, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Tinitigan ni Dalisay ang kanilang mga kamay na magkahawak. Nakita ni Liwayway ang pagtatalo sa mga mata nito. Ang Dalisay na mandirigma na nakatali sa tungkulin at ang Dalisay na lalaking matagal nang nauuhaw sa pagmamahal. At sa wakas, ang mandirigma ay sumuko. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang isa pang kamay at hinaplos ang pisngi ni Liwayway. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Liwayway, ang pangalan niya na binigkas nito sa paraang puno ng pagmamahal at pagsuko, ay sapat na. Inilapit nito ang muka sa kanya. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dojo, sa lugar ng disiplina at labanan, natagpuan nila ang kapayapaan. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako, ng pag-unawa, at ng dalawang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan. Epilogo. Makalipas ang 1 taon, ang hangin ng tagsibol ay nagdala ng mga petalya ng sakura na sumasayaw sa hardin ng mansyon. Sa ilalim ng isang namumulaklak na puno, isang kumot ang nakalatag. Nakaupo roon si Hajime at sa tabi niya ay si Althea. Ang mga mata ni Althea ay may kislap na ngayon. Mabagal pa rin ang kanyang paggaling, ngunit bawat araw, isang bagong piraso ng kanyang alaala ang bumabalik. Ngumiti ito at isinandal ang ulo sa balikat ni Hajime, na maligayang hinawakan ang kamay nito. Ilang metro mula sa kanila, nakatayo sina Liwayway at Dalisay. Magkahawak kamay. May maliit na coffee shop na si Liwayway ngayon, at si Dalisay naman, habang nananatiling kanang kamay ni Hajime, ay natutunan ng ihiwalay ang tungkulin sa personal na buhay. Isang bagong bukang Liwayway, bulong ni Liwayway, nakatingin sa kanyang mga magulang. Para sa ating lahat, sagot ni Dalisay. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Humarap ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala nang bakas ng anino ng kahapon. Tanging pagmamahal na dalisay at totoo. Hinalikan siya nito ng marahan sa noo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kanilang buhay, sumikat na ang araw. At sa pagkakataong ito, ang kanilang bukang Liwayway ay maliwanag, payapa, at puno ng pangako ng isang masayang magpakailanman.
At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, paghilom, at pag-asa ni Liwayway at Dalisay. Ang kanilang paglalakbay ay nagturo sa atin na gaano man kadilim ang kahapon, palaging may pag-asang naghihintay sa isang bagong umaga. Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng takot, kundi sa pagpiling humarap dito. At higit sa lahat, ang pag-ibig na tapat at dalisay ay may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga puso. Ano po ang pinakagusto ninyong eksena? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.